Isang maganda at mapagpalang araw po ng Huwebes sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes sa loob ng ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma. Pagbati po sa lahat ng mga supporters, mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection na sa darating pong March 16, araw ng Sabado, ay magsa-celebrate po ng ika-4 na anibersaryo. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. At pagbati din po sa mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa mga minamahal po naming benefactors, sa anumampong tulong na inyong binibigay upang itaguyod ang pambansang dambana ni San Antonio ng Padua at para makatugon sa pangailangan para sa mga proyekto na tigit sa pagkakawang gawa. Maraming salamat po. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa araw na ito. Mga minamahal naming kapatid, sa araw na ito, ating pong pagdinilayan ang Ebanghelyo ayon kay San Juan. Mula po ito sa ika-5 kabanata, mga talata 31 hanggang 47. Binigyan ko po ng pamagat na nagsasabing, God continues to reveal Himself to us, ang pagdinilay na ito. Meron pong isang mahusay na pari na naalala ko po nung nag-aaral pa kami sa seminaryo, ay nagsabi ng ganito, that the worst thing that we can say to a person is, kilala na kita. I know you. And that is also the worst thing na pwede nating sabihin sa Diyos. Lord, kilala na kita. Yung bang sabihin natin na, kilala ko na ang Diyos. Because the truth is, we cannot know God the way that He knows us. We cannot know God perfectly. We can only know something about God, but we can never know God for who and what He is. Sapagkat yun ay magiging ganap lamang kapag kaharap na natin ang Diyos. Kaya sa tanong na, kilala mo na ba ang Diyos? Ang sagot po ay, oo at hindi pa. Yes, but not yet. Maaari nating sabihin na may alam tayo tungkol sa Diyos. Marami tayong napag-aralan tungkol sa Diyos. Marami na akong nadinig mula kay Father na sinabi tungkol sa Diyos. Marami na akong nabasa sa mga catechism books tungkol sa Diyos at sa ating pananampalataya. The question now is, how does God reveal Himself to us? Sapat na ba yung meron tayong nabasa tungkol sa Kanya? Sapat na ba na tayo naturuan sa catechism classes tungkol sa Diyos? Sapat na ba yung mga pagdalo natin ng mga retreats, recollections, bukod pa sa napakaraming sermons na nadinig natin mula sa pari na nagpapakilala kung sino ang Diyos? The truth is, first, God reveals Himself to us in the person of Jesus. Sa pamagitan ni Jesus, nakilala natin ang Ama. Nakita natin ang tunay na mukha ng Ama, sapagkat si Jesus at ang Ama ay iisa. Pero sapat na ba yun para sabihin natin na lubos ko nang nakikilala ang Diyos? Mga kapatid, hindi po natin lubos sa makikilala ang Diyos. Bagamat pwede natin siyang makilala, pero hindi pa ganap. At marami tayong pwedeng malaman tungkol sa Kanya mula sa mga nadinig natin at mga napag-aralan na. Remember that God is a person who entered into a personal relationship with us. God entered into a covenant with us, nakipagtipan ang Diyos. At ang tipan ay pinagtibay sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus nung ialay niya ang Kanyang buhay sa krus. Beneath the cross, with our eyes fixed on Jesus, we begin to understand who God is to us. Kay Jesus, nakilala natin ang Diyos.
sapagat siya ang buhay na larawan ng Diyos. Pangalawa, Jesus makes Himself known to us through His words and through the words of others. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung mananatili kayo sa aking salita, mananatili ako sa inyo at makikilala ninyo ako. Sabi po ni Saint Jerome, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Nagpatotoo si Juan Bautista tungkol kay Jesus at ipinakilala niya si Jesus sa Israel. Ang mga propeta po, bago pa man dumating si Jesus sa kanyang pagkakatawang tao, ay may mga sinabi na tungkol sa pagdating ng Mesiyas, sa pagdating ng takdang panahon. Sumulat din po si Moises tungkol kay Jesus, bagamat hindi ito pininiwalaan ng mga eskriba at ng mga Pariseo. At ang sino man sa atin ay pwedeng gamitin ng Diyos na instrumento upang ipakilala ang Diyos sa iba. We can be God's instruments in making God known to others. Kaya meron pong tinatawag na work of evangelization. And that is making Jesus known to the world. Jesus also reveals His identity through His works. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang mga gawang pinagagawa sa akin ng Ama, ang siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako ay sinugo niya. Pinakita ni Jesus ang tunay na lakas at kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga ginawa niyang himala. At ang panghuli, God reveals Himself to us in the daily events of life. Mga kapatid, ang Diyos po ay kumikilos at nagpapakilala sa atin sa anyo ng ating mga karanasan sa buhay. Ang Diyos ay nagbubunyag ng Kanyang sarili sa mga pangyayari, ng mga circumstances ng buhay. Kaya sa likod ng ating mga karanasan, palaging may mensaheng pinarating ang Diyos sa atin. Kailangan lang po natin dalawang bagay, a thinking mind and a discerning heart. A thinking mind for understanding and a discerning heart for us to see the relevance of God's words in our day-to-day experiences. Kaya mga minamahal kong kapatid, ang Diyos, bagamat nakikilala natin, ay hindi palubusan, sapagat ang Diyos ay patuloy pa rin nagpapakilala sa atin araw-araw habang tayo'y nabubuhay. Manalangin tayo. Ang manaming banal Diyos ng mga pangyarihan, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami ay muli mo na namang binusog sa pamamagitan ng mga salitang nagbibigay buhay. Akayin mo kami araw-araw sa landas ng kabanalan. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po ay inyo nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung inyo pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi po natin ang mensaheng ito sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, patuloy po ang aking panawagan sa pangalan po ng Pambansang Dambana ng San Antonio ng Padua sa tulong na aming kinakailangan para sa aming scholarship program. Sa mga nagbigay po ng tulong, maraming salamat. At kung kayo po ay nais ding tumulong, naku, lubos po ang aming magiging pasasalamat sa inyo. Sa darating pong March 16, araw ng Sabado, sa-celebrate po ng Daily Gospel Reflection ang ika-4 na anibersaryo. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa inyo. Ipagdasal niyo po ako upang magawa ko ipagpatuloy ang gawain ito. Ad Maiorem Dei Gloriam, for the greater glory of God. Pagpalain tayo ng mga Panginoon Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.